Bumabaha ng anomalya. Ganyan ang turing ng marami sa kontrobersyal na fund transfer ng PhilHealth. Sa November 11 kasi, ibabalik na ang huling bahagi ng unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa national government. Aabot sa halos 90 billion pesos ang unused funds ng PhilHealth, bagay na kinekwestiyon ng maraming pasyenteng natulungan sana ng halagang ito. Tanong nila, sana hindi na lang itinaas ang kontribusyon kung malaki naman palang pera ang hindi magagamit. Pero ang pinaka-questionable rito ay ang utos na ibalik sa National Treasury ang unused funds ng ahensya. Malaking posibilidad daw kasi na magamit ang pondo sa korupsyon. Sa utos ng Department of Finance, ililipat ang unused funds sa unprogrammed appropriations o pondong nasa kontrol ng Malacanang. 3 petisyon na ang isinampa sa Supreme Court para pigilan at ideklarang unconstitutional ang hakbang na ito. Pero sa January 2025 pa nakatakdang dinggin ng Supreme Court ang mga petisyon. Kaya naman nag-file ng motion for temporary restraining order ang bayan muna noong October 16 para pigilin ang fund transfer habang wala pang pagdinig ang Supreme Court sa mga petisyon. Kilala ang bayan muna na matagal nang kumikestyon sa mga patakarang pinapatupad ng PhilHealth gaya ng pagtaas ng premium payments ng mga miyembro nito. Kaya hindi pwedeng basta-basta ilipat yan nang walang pahintulot, particularly ng Kongreso. Yung PhilHealth, pera ng membro yan. So, meron silang karapatan na labanan itong napakamali at maanomalya, illegal pa nga, na hakbang ng gobyernong Marcos. Dagdag ni Casino, ang lahat ng unused budget ng PhilHealth ay dapat gamitin sa pagpapaunlad ng healthcare facilities at iba pang serbisyong pangkalusugan ayon sa Universal Healthcare Law. Ganito rin ang tingin ng public health worker na si Nurse Jocelyn Andamo. Anya, malaking kasalanan sa taong bayan na bilyong-bilyong pondo ang hindi nagamit, samantalang kulang na kulang ang budget para sa health service. Kung ina-admit nila na ilalagay sa unprogrammed appropriations, malaki ang possibility na makorrupt yung fund kasi hindi na natin yun mamomonitor. So malaking possibility yan ay magiging pork barrel kasi kung halimbawa infrastructure projects yan, paano natin mamomonitor na used wisely ang pondo? Nangangamba pareho sina Andamo at Casino sa malaking posibilidad na magamit bilang pork barrel funds ang pondo ng PhilHealth ng mismong opisina ng presidente. Paraan talaga ito ng pangangalap ng Administrasyong Marcos ng malaking pondo para ilipat doon sa mga items ng budget na hindi malinaw kung saan. No? Yung unprogrammed funds nga. At ang may discretion lang yan ay lalabas ang presidente ng Pilipinas. And given that this is an election year, at alam naman natin na talagang tuwing eleksyon, ginagamit ng administrasyon yung pondong bayan para sa electoral campaign ng kanyang mga kandidato, para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Ang unprogrammed fund ay reserbang pondo para sa mga proyektong pwede lang ipatupad kung may sobrang pera ang gobyerno. Hindi dapat kasama ang government-owned and controlled corporations tulad ng PhilHealth, pero naisingit ito ng Kongreso sa 2024 General Appropriations Act. Nangangamba ang iba't ibang grupo na pagdating ng November 11 at naibalik na ang huling tranche ng PhilHealth funds, baka mahirapan na itong mabawi. Paglabag pa rin sa karapatan sa kalusugan kasi supposedly yung intention ng PhilHealth to fulfill its mandate. Imbis na gawa niya ng paraan for more accessibility, lalong napapalayo sa tao. Kaya yung statistics nga natin na ang mas nakakapag-access sa PhilHealth ay yung mas nakakaangat sa buhay. Samantalang yung poorest of the poor, 1% lang ng poor ang naka-access sa PhilHealth services. Dagdag pa ni Nurse Alin Andamo, marami ng issue ang kinasangkutan ng PhilHealth kaya dapat lang imbestigahan at mapanagot ang nasa likod ng kapabayaang ito. Ang category nga ng PhilHealth is not only GOCC but a government business enterprise. Pag sinabi yung business, syempre profit, no?
paano ka maglilingkod sa tao kung profit ang primary objective mo? Kaya very ironical nga yan. Panawagan nila sa Korte Suprema na ibigay ang TRO sa paglilipat ng pondo at gamitin ang PhilHealth funds para sa totoong mandato nito. Importante rin nila na agad na ituwid ng administrasyon ng anomalyang ito ng PhilHealth. Kailangan maging accountable sila sa mamamayang Pilipino, na maging transparent sila. Magkano ba ang pera talaga ng PhilHealth? Magkano ba ang premium contributions ng bawat mamamayang Pilipino? At ine-emphasize natin na dapat sana ang national health budget, ang malaking bahagi nito kalusugan, at hindi na kailangan ng isang government business enterprise tulad ng PhilHealth